I wouldn't say I'm happy to be back because of the situation of President Duterte. Halos araw-araw yung dasal na sana ay makauwi na si President Duterte. Well, I accepted it as it is. Discussion na rin naman namin yun ng mga abogado, no? Na we don't see any way that the ICC will let go of the case of President Duterte since isa na lang ito sa dalawa na ICC cases, no? So we don't think na they will let this go. Is it the same sentiment, VP, with respect doon sa confirmation of charges? Yes. Okay. Same lang, no? Na this will really go to trial, and the best way to move forward is to prepare for time. VP Inday, the burning question is that how do you maintain such a vibrant and very beautiful vibe amidst all the persecution done to you by your detractors? Siguro... No comment. No, I've always been like this, yes. Even before I was vice president, and hanggang naging vice president ako, and I don't see na magbabago yung disposition ko because of a few problems here and there. Sabi ko nga lagi, 'di ba, noon na parang tipong ang pinaka problema lang ng isang tao is magkasakit or mamatay, because death is the ending, and then disease or sickness is going towards the ending. VP, just to be political also, what is your position? A lot of people, especially individuals na talagang gusto kang ma-impeach, are already spreading statements sa social media or sa mainstream media that you will be impeached and there will be impeachment sa Senate against you. Kung ordinary individuals lang naman yan, like ordinary Filipinos, pabayaan na natin yan, no? Kasi yan naman yung opinion nila, yan naman yung damdamin nila. Hindi mo naman mapabago ang nararamdaman ng isang tao. But it is different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na tapos na ito? I was about to ask VP because Representative Ridon actually even made mention in an interview that you're very clear na talaga that there will be 106 votes which is required for the articles of impeachment na ma-endorse doon sa Senate. Well, hindi ako makakomment sa kanyang mga nalalaman kasi hindi ko alam kung ano yung alam niya. Andayin din yung pagpapasalamat sa lahat ng mga kababayan natin. In fact, kanina, as you mentioned, to bring the message to him, sabi mo, hindi kayo susuko. So, pinaabot ko din sa kanya, sabi ko, nagsabi sila na hindi sila susuko. At sabi niya na sumuko na daw kayo. Well, hindi ko alam kung joke yun or hindi. But traveled miles away for him. For PRD, I would take it as a joke. And of course, ako personally, yung lakas ko lang talaga galing talaga sa mga tao. Sa totoo lang, iniwan na siguro ako lahat ng mga kaibigan ko na politiko, pero hindi ako iniwan ng mga outside. So in politics, but we are Yung here for kami. you, Correct. no matter what. Alright mga kababayan, so gawa natin ng reaction video itong naging interview ni VP Sara Duterte, no, kay Sir Alvin and Tourism dyan sa The Hague. Ito nga po yung pagbisita ni VP Inday dito po kay dating Pangulong Duterte. So dito po sa kabuuang video mga kababayan ay nasabi naman po ni VP Sara Duterte na sa magandang kalagayan naman po ang dating Pangulo, malusog naman, mukhang malusog at masigla din itong si dating Pangulong
Duterte. Pero sinabi po ni VP Sara Duterte dito na hindi niya masasabing happy siya, no, sa kanyang pagbisita. Syempre, dahil nga sa sitwasyon ng kanyang ama, no, kahit sino namang anak, no, na makita ang kanilang magulang na ganito yung kalagayan, lalo na may edad na din at may mga karamdamang nararanasan ngayon ng ang dating pangulo, talagang hindi din sila na papalagay, no, hindi sila napapakali, lalo na malayo ang Pilipinas dito po sa the Netherlands. So hindi naman palagi na nakakapunta at makakapunta agad-agad itong si VP Sara Duterte dahil nga po sa kanyang trabaho bilang isang vice presidente dito sa bansang Pilipinas. Pero kung may mga pagkakataon, mga kababayan, yan naman po ay pinupunan ni VP Sara, no? Kaya siguro nandyan siya sa ngayon dahil siguro ayan po yung mga free time, no, na maaari niyang mabisita yung kanyang ama, and also syempre sa pakikipagtulungan din sa mga abogado ni dating Pangulong Duterte kung paano yung magiging susunod na hakbang nila. So nakakalungkot at masaya itong naging interview na to kasi nga syempre dahil din sa mga sinasabi ni VP Sara Duterte nabibigyan tayo ng hope, no, pag-asa, at nakikita natin sa kanya bilang isang tao, bilang pangalawang pangulo ng bansa. Nakikita natin yung katatagan niya, no, at pagiging positibo sa bawat bagay sa kanyang mga nararanasan sa kasalukuyan. Kasi alam naman po natin mga kababayan, no, na nakaliwat kanan nga po yung issue na ibinabato dito kay Vice President Sara Duterte, at mapapansin na natin na halos siya lang, no, yung mag-isang lumalaban. Kumbaga, wala tayong ibang mga kababayan na yung masasabi natin, no, na talagang magiging kakampi ni VP Sara Duterte. Kasi maging ako tuwing nanonood ako ng mga balita, parang iniisip ko na dito sa mundo ng politika, hindi mo kasi alam yung galawan eh. Dito wala kang makikitang masasabi, no, na tunay na kaibigan talaga. Kasi sabi nga po ni VP Sara Duterte, maaaring lahat ng kaibigan niyang politiko ay iniwan na siya at tanging taong bayan na lang po yung nagiging sandigan niya, yung sandalan niya upang lumaban at magpatuloy sa kanyang kinaharap na laban, no. So hindi ko naman nila lahat, siguro may mangilan-ngilan, pero most of the time talaga wala kang makikitang tunay na kaibigan o kaalyado, no, sa politika, kasi anytime pwedeng mag-iba ang ihip ng hangin. Kaya yun yung pinaka worst sa laro ng politika, no. At lalo na sa mga nangyayari ngayon, ito nga pong impeachment na kinakaharap ni VP Sara Duterte, na kung ikaw ay mag-iisip, kung ikaw ay ordinaryong tao na hangad mo, no, na mapa-impeach si VP Sara Duterte, yung willingness ni VP Sara Duterte, no, na hayaan nyo yung mga ordinaryong Pilipino, kung yan yung kanilang nararamdaman, sige lang, kasi hindi nga naman saklaw ni Inday Sara yung bawat opinion natin, yung bawat damdamin natin, no. So which is good kasi hindi niya kinokontrol yung magiging mga kalalabasan o sasabihin ng mga tao, kasi hindi naman tayo pare-parehas ng pag-iisip, which is nakikita ko sa kanya bilang isang leader na nakikinig siya, no, negatibo man yan o positibo, talagang pakikinggan ka niya at hindi kanya huhusgahan, no, hindi kanya pipigilan sa kung ano yung gusto mong gawin, as long as hindi ka mananakit or what. So ito yung isa sa mga nagustuhan ko kay VP Sara Duterte. Kumbaga malaya kang makapagsalita, malaya kang i-criticize siya, malaya kang kung ano-ano yung sabihin mo sa kanya, basta nasa tama hindi naman yung below the belt, hindi naman yung makakapanakit. So, yun ang ating vice presidente, no, which is good, mga kababayan. At dito na nga po sa ICC na issue na hindi na nga po inaasahan ni VP Sara Duterte na si dating Pangulong Duterte ay makalaya, dahil nga po syempre sabi niya nga dalawa na lang to sa mga meron ang ICC ngayon, no, na parang kumbaga ito na lang yung pinangahawakan ng ICC para makita siguro, no, para sa akin na nagpa-function pa itong International Criminal Court na to, at talagang hindi nila pakakawalan, at ang tanging paraan lang dyan, mga kababayan, is through trial, no, na sana ay maipanalo itong trial na to at mapatunayan talaga na malinis ang konsensya ni dating Pangulong Duterte at wala siyang nagawang
pagkakamali, no? Siguro yung pagkakamali niya lang talaga is masyado siyang nagmahal sa ating bansa at iniligtas niya yung higit na mas nakakaraming buhay na inosente. Kasi ginawa niya lang naman to para hindi tayo maging lulong na bansa. So, para sa akin kasi malaking bagay yung ginawa ni PRRD dahil syempre may mga relatives tayo na nalulong, no? At dahil sa kanyang panunungkulan ng kanyang panahon, yung mga yun ay nagbago, no? Nagkaroon ng direksyon yung buhay at nailigtas dun sa kapahamakan. Kaya malaking epekto. Mararamdaman lang naman to ng mga taong na nabago yung buhay o naapektuhan yung buhay. Pero sa kabilang banda naman, hindi ko naman dinidisregard, no? Hindi ko naman pinagsasawalang bahala yung mga kababayan naman natin na inosente talaga na nadamay kung meron man dito sa naging drug on war ni dating Pangulong Duterte. Kasi minsan, kahit naman hindi siguro alam ni PRRD yan, minsan may mga gusto talagang sirain yung kanyang kampanya laban sa mga lulong sa ipinagbabawal na alam nyo na yun, 'di ba? No, na samantalahin yung kanilang mga kapangyarihan. Kaya yun lang, doon lang tayo nagkakaroon ng pagkakaiba-iba ng opinyon. Pero syempre kung ako matinong leader, 'di ba? Hindi ko na naisin na may madamay na mga inosente, 'di ba? So hindi din ako pabor sa ganong bagay. Pero kung sasabihin natin na nakatulong ba ito, para sa akin oo, kasi mas safe noon compare ngayon. Mas bumaba dati yung mga balitang ganito na karumal-dumal yung mga naririnig natin ngayon sa mga balita. Minsan nga hindi na ibinabalita, sa social media na nga lang natin nakikita. So overall, ayan, nakakatuwa mga kababayan na muli nating narinig si VP Sara Duterte at naway itong mga issue na to ay matapos na, no, at makapagpatuloy na muli ang ating bansa sa pag-unlad dahil walang mangyayari sa ganitong bangayan. Tanging mga politiko na lamang yung nakikita natin palagi na nagbabangayan, nagtatapunan ng kanilang mga putik. Yung totoong mandato nila na maging leader o pamunuan yung ating bansa upang mapunta tayo sa maayos na bukas, talagang wala, nasa-set aside na tayo. So, hindi ito yung tunay na problema. Yung tunay na problema natin is yung corruption na talagang nagpapabagal o nagpapahirap sa buhay ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino. So, comment down below mga kababayan kung ano yung opinion nyo tungkol dito sa naging interview ni VP Sara Duterte. At babasahin natin yan, no? Para magkaroon tayo ng healthy conversation sa ating comment section. Muli maraming salamat po at follow nyo po si Sir Alvin and Tourism sa kanyang mga updates sa Facebook para updated po tayo sa mga nangyayari sa The Hague kay dating Pangulong Duterte. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.